Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalang po naman, abay may bago pong tulong ang Bangko Sentral para sa mga bangko at mga kliyente. Layunin daw ho nito na maibsan ang epekto po ng pagtaas sa halaga po ng langis dulot nga ng krisis sa gitnang silangan. Pinayagan na po ang mga bangko na magbigay daw po ng hanggang 6 na buwang palugit sa mga pagbabayad ng utang. Sa mga utang na mga magbubukid, maaari itong ipagpaliban ng hanggang 1 taon. Hindi rin daw kaagad bibilangin problema. Hindi rin daw agad na bibilangin problem loans ang mga utang na apektado po ng krisis. Hinikayat din po ng mga bangko na magpansamantalang tanggalin ang bayad sa online transaction para makatulong sa mga kliyente. Sinita naman po ng mga mambabatas ang iba't ibang ride-hailing company na hindi nagbaba ng komisyon sa gitna po yan ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Ipinaalala po na nangako ang mga kumpanya na kusang tabasa ng hati nila sa kita ng mga driver at rider. Yun nga lang, may mga ulat na hindi pa rin bababa sa 20% ang kinukuha ng ilang kumpanya. Ang paliwanag po ng mga motorcycle taxi companies, nakadepende ang bawas sa komisyon sa bilang po ng biyahe ng rider. Kapag umabot sa 13 ang biyahe sa isang araw, 15% na lamang ang kinukuha nila. Yan daw ay para matiyak na bumabiyahe at nagseserbisyo pa rin ang mga rider. Ayon din sa isang kumpanya, kailangan din nilang balansehin sa insurance na ibinibigay nila sa kanilang riders. Ito po, nagbabalado po naman ang DA na posibleng humina pa rin daw po ang produksyon ng mga magbubukid sa mga susunod na buwan. Lalo pat wala pa daw pong kasiguraduhan kung kailan nga matatapos ang problema sa Middle East. Ayon po kay DA spokesperson Arnel de Mesa, stable pa rin ang supply daw ng mga produktong agrikultural dahil sa anihan pa. Pero posible daw hong lumutang ang mga issue oras na magtanim ulit ang mga magbubukid. Hello sir, ngayon nga po may problema sila sa ani. Kung patuloy daw ito kasi tataas nga ang halaga po ng petrolyo, lolobo ang gastusin ng mga magbubukid sa mga makinaryang gagamitin. Dagdag pa raw dito ang pagtaas sa halaga po ng fertilizer. Nanyan din daw ang paparating na El Nino na inaasahan pong magsisimula sa buwan ng Hunyo. Samantala, tataas naman po ang singil sa kuryente ngayong buwan. Umakyat daw kasi ang transmission rate ng NGCP sa piso't 65 sentimos kada kilowatt hour. Sabay po dyan ang pagtaas ng demand sa kuryente dahil sa dami ng nagpapalamig ngayong mainit ang panahon. Sa kabila po niyan, hindi naman daw nakikita ng NGCP na magkakaroon ng yellow or red alert hanggang sa buwan ng Hunyo. Bakit ito magtataas ng singil ang NGCP? Hindi naman sila gumagamit ng gasolina o petrolyo. Ano dahilan ng NGCP? Di ba transmission po ito, kable na dinadaanan po ng kuryente patungo po doon sa kanilang mga distributors. Anyari? Marirahong hingiin din ng DOE kada linggo ang unbundled na halaga po ng mga langis mula sa mga iba't ibang oil companies. Sa panayan po sa programang ito, sinabi po ni Energy Secretary Sharon Garin na inaasahan nilang magsusumite ngayong linggo ang mga kumpanya ng kanilang breakdown ng presyuhan po ng kanilang produktong petrolyo. Yan nga daw po ay para makita ng DOE kung magkano ang kuha ng mga kumpanya sa langis at kung magkano ang kanilang kinikita. Pero gustuhin man din daw po ng DOE na maintindihan ng mga ordinaryong Pilipino kung paano umaabot sa presyuhan ngayon ang produktong petrolyo. Kailangan para pong plansyahin ng mga abogado sa DOE kung ano-anong detalye ang maaring isa publiko. Nakasuhan na dati, no? Yes, So ma'am. we're very careful na rin na hindi rin kami magbabiolate ng mga ganyan ng mga industry secrets na kailangan. At we're balancing din. Pero yes, as much as we could, gusto namin na transparent lahat para makita talaga ng tao bakit ba umaabot sa ganyan yung presyo. Yan po ang tinig ni Energy Secretary Sharon Garin. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.